Magandang araw mga boss. Napansin ni customer kagabi mataas na yung temperature niya at nag-overheat na nga itong makina. Itinabi niya naman daw agad kaya lang nung chinek niya itong coolant reservoir, wala na daw laman. Kaya ang ginawa niya, pinalamig niya muna itong makina tapos naglagay siya ng coolant dito sa reservoir. Tsaka niya ngayon dahan-dahan inuwi sa kanila itong sasakyan. At nang pinuntahan ko para check upin, tinanggal ko agad itong takip ng radiator. Buti na lang puno ng tubig, ibig sabihin walang tagas yan. Kaya bago ko simulan yung trabaho, pa-start ko muna itong makina. Start. Aircon! Yun lang, biglang may umingay na mag-on ng aircon. Okay. Ano pinagawa mo dito sa yung sa aircon dati? Pakipatay. Yung fan pinagawa mo? Tanggalin ko nga muna itong coolant reservoir niya para ma-check ko nga itong auxiliary fan niya. Bali sa pag-check up na gagawin ko, iikot ko itong fan blade niya. Yun lang, sa nakita ko bumitaw itong fan blade niya sa motor. Positibo. Yung fan? Yung fan ulit. Ipakita ko sa inyo mga boss, ilapit ko itong camera para makita nyo itong natanggal na fan blade niya dito sa motor. Pero hindi ko pa nakita kung bakit natanggal yan. Baguhin ko yung position ko mga boss para makita nyo. Kumalas siya eh. Yung blade? Kaya lang mga boss, hindi ko naman makita kung natanggal ba ito sa tornilyo niya. Kasi sa pakiramdam ko parang pati itong motor nasira din eh. Sinilip ko naman itong radiator, wala naman ako makitang marka ng coolant na tumagas. Buti, di nasira yung At itong ang tubig niya wala namang bawas. radiator. Buti, di nasira. Kasi yung tubig nandito pa eh. Kaya sinabihan ko si customer na ang pinagmulan ng overheat niya dahil nga sa yung fan blade nitong auxiliary fan niya bumitaw dito sa motor. Pwede itong linisin ko yan? Pwede yan. Pwedeng tanggalin mo ito, linisin mo na lang. So, at least nakita ko naman yung ha? Tama mo na ito sa lilinisin. Kasama ito, okay. At bago ko simulan yung trabaho, ilagay ko muna itong cap ng radiator. Tapos, iposisyon ko muna itong camera para maganda-ganda yung labanan. Siyempre, anong una kong gagawin, tanggalin ko itong upper radiator hose niya. Gagamit ako dyan ng plier para itong clamp mailihis ko. Bali sa magkabilang dulo nitong upper radiator hose mga boss, kailangan mailihis nyo yung clamp niyan para matanggal sa pagkakaipit itong upper radiator hose. Tsaka nyo ngayon ikutin nyo muna yan, itong upper radiator hose yan. Galaw-galawin nyo muna para hindi kayo mahirapan pag hinugot nyo yan. Ay mga boss, pag maluwag na siya, pwede mo na ngayon hugutin itong upper radiator hose mo dito sa radiator. Tapos sa kabilang dulo, hilahin mo na rin yan. Diba? Tanggal mo na itong upper radiator hose. Basic lang. Tapos isunod mo sa tatanggalin itong air filter housing niya. Gumamit ka dyan ng socket wrench sa number 10 dahil dito sa magkabilang side ng air filter housing mo, meron siyang 2 bolt na number 10 na tatanggalin ka nga. Kailangan kasi matanggal mo itong air filter housing mo para pag nakalas mo na nga itong auxiliary fan assembly mo, mailusot mo siya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung 2 bolt dito sa air filter housing. Kaya ang susunod kong gagawin dyan, iaangat ko naman itong cover niya para bumitaw siya dito sa housing nang sa ganon, tuluyan ko na ma-pull out itong air filter housing. At dahil nga sa wala na yung sagabal, pwede mo na ngayon tanggalin itong auxiliary fan assembly mo. Nakaklip lang naman yan dito sa ibabaw mga boss, pisilin nyo lang yun. Bali sa magkabilang dulo nitong auxiliary fan mo, meron niyang plastic clip na pipisilin mo lang para bumitaw siya sa pagkakalak dito sa radiator. Ayun mga boss, bumitaw na siya. Kaya pwede ko nang tanggalin itong fan blade niya na bumitaw nga dito sa motor. At kung makikita nyo, naharos yung kinakapitan nitong motor. Ayun mga boss, positibo yan mga boss yung natanggal dyan. Nakakabit pa yan sa motor kasama yung nut niya. Kaya tanggalin ko na itong auxiliary fan assembly ni customer. Pag ganyan mga boss, dibiskarte kayo. Tingnan nyo kung paano nyo mailulusot itong auxiliary fan assembly dito sa kinalalagyan niya. Madali lang naman yan, syempre. Iiwas nyo siya kung saan may sasabit. Siguro naman marunong kayo mag-puzzle para mailusot nyo yan. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, sa pagdi-DIY, lagi nyong sasamahan ng pag-iingat. Ayan mga boss, nailusot ko na itong auxiliary fan assembly. Iayos ko muna itong camera mga boss para makita nyo syempre. Gutin ko na ngayon itong connector niya dito sa
pan motor. Ayan mga boss, so hugutin nyo lang yan. May pipress lang kayo dyan, tapos hugutin nyo itong connector nya. Ayan, natanggal ko na. Yun lang, nabutas yung pinakapitan nitong motor pan. Diyan pa naman nakalagay yung pondo ng grasa para hindi mag-ingay itong motor. Balikan ko yan mga boss, dito muna ako sa naharos dito sa pan blade nya na naiwan nga dito sa motor. Ayan mga boss, yung naiwan dito sa motor, yung hinawakan ko. Kaya ang gawin nyo dyan, gamit kayo ng sakit na sa number 10, tanggalin nyo itong nut nya. Yun lang, dahil nga sa wala na yung pinaka-blade nya, mahirap luwagan yan. Kaya ang diskarte dyan, gumamit kayo ng yabi tubo para hindi yan sumama sa pag-ikot pag niluwagan mo nga itong nut na number 8. Minsan nakakatawa rin luwag ako ng luwag dito sa nut na number 8. Hindi ko napapansin itong kinakapitan niya na shop sumasama rin sa pag-ikot or sa pagluwag na ginagawa ko. Para nga matanggal ko itong bumitaw dito sa pan blade niya. Kaya lang pati ata itong butas ng pan blade ni customer na nakakabit nga dito sa motor, naharos din ata maaring bumilog yun Kaya lang grabe naman, aluminum yun para bilugin lang nitong shop. Pero sa nakita ko mga boss, nabilog nga talaga. Kaya ilapag ko na yan, tapos gamit ako ng flat screw para matanggal ko yung 3 screw dito sa housing niya. Nang sa ganon, matanggal ko itong pan motor at ma-check up ko yan kung magawan ko pa yan ng remedyo na hindi na siya papalitan. Kasi kung natatandaan nyo mga boss, diba, bago ko simulan yung trabaho, pina-start ko itong makina. Tapos pina-on ko yung aircon. Yun nga, gumana pa itong auxiliary pan motor niya dahil nga sa nagkaroon siya ng kalabog. Dahil nga yung natanggal dito sa gitna ng pan blade na kinakapitan nga nitong nut, tumatama dito sa blade niya kaya nagkakaroon ng ingay. Ayan na mga boss, tanggal ko na yung 3 screw dito sa housing. Kaya pwede ko nang tanggalin itong auxiliary pan motor. At dahil nga sa hindi ko na maluwagan yung nut nito, dahil nga sa sumasama pati itong natanggal dito sa pan blade, ang diskarte yan mga boss, gagamitan ko na ng impact wrench. Siyempre sa biglang luwag na gagawin ko dito sa nut, ewan ko lang kung hindi siya luluwag dito sa shop na kinakapitan niya. Gamit pa rin ako ng yabi tubo dyan mga boss para kahit papano may kaunting pigil. Tsaka ako ngayon yan i-impactin. Ayan na mga boss. O diba, lumuwag na itong nut. Kaya tuluyan ko nang tanggalin itong nut dito sa shop niya. Tapos ito namang natanggal dito sa blade, yung nasa gitna mga boss, kung makikita nyo, nabilog. Aluminum yan pero nabilog siya. Ito kasing shop na kinakabitan ng pan blade mga boss, yung dulo niyan, rectangle. Ganon din yung gitna ng pan blade kapag inilagay mo na yan dito sa motor mo. I-check ko na nga itong motor niya. Narinig yung mga boss nung inuga ko itong motor, meron siyang ingay. Yun nga dahil sa pagkakabutas nitong end cover niya. At yung nagme-maintain na grasa dito sa rotor, natanggal na rin. Kaya nga nung pinagana ko yung aircon kanina nung tinesting ko ito, nagkaroon siya ng ingay. Nakala ko nga nung una bumigay yung busing nitong rotor, yun naman pala, yung end cover nito na kinalalagyan ng grasa na butas. Pero wala naman ako nakitang problema dito sa rotor, okay naman yung play niya. Pero sa nakita ko, dahil nga sa nag-overheat, nag-continuous yung ikot niyan. At kilala nyo naman ako mga boss, kung pwede pang gawa ng paraan yan para mapagana ko itong motor, bakit hindi ko gagawin? Unang-una sa pag-check up na ginawa ko, yung bushing niyan okay pa, wala siyang uga. At yung play naman nitong rotor, pag itutulak mo yan taas-baba, okay lang. Kaya wala akong makitang dahilan para palitan ko itong motor. Actually mga boss, 4 beses ko nang na-experience yung ganitong problema. Ito nga lang yung malala kasi yung buong lagayan ng grasa ang natanggal. Samantalang yung mga ginawa ko dati, yung crack, ini-epoxyhan ko lang. Pero para sa akin, pare-parehas lang yan. Gagamit lang tayo ng kaunting utak. Alugin ko itong motor taas-baba. Kaya naman umiingay yan dahil dito sa end cover natuyuan na siya ng grasa. Kaya ang diskarte lang naman dyan mga boss, syempre, iripak nyo yan, saksakan nyo siya ng grasa. Yan na yung sinasabi ko sa inyo na samahan nyo lagi ng pagtsatsaga. Para sa bandang huli, may pambili kayo ng pang-adobo. Pero kung gusto nyo, nilaga pa rin, nasa inyo na yun. Sa nakikita ko kasi dito sa motor niya, okay pa yan, kaya ayoko muna siyang palitan. Pangalawa, ayoko kasing pagastusin si customer. Mahal din kaya itong motor. Kung dito sa gagawin ko, tatagal pa yan ng 100 taon, di okay na okay. Sasabihin na naman ni Boy Palit, "Tako, bukas sira rin yan." Alam niyo mga boss, sa mga viewers kung totoo,
Pag nagre-remedyo ko, ayan sila Boy Palet, si Boy Rugas, si Kuya Mando, laging may nasasabi yan. Parang ayaw na ayaw nila nung nagre-repair ako. Samantalang kung mag-iisip sila, hindi naman sila ang mapapagod, hindi naman sila ang mababackjob, hindi naman sila yung mapapahiya, ako naman. Pero bakit may nasasabi sila? O ito sagot. Iniisip kasi nila na baka mapanood ng mga customer nila itong ginagawa kong pagre-repair. Dahil nga pag sila ang trumabaho, kahit pwede pa, pinapalitan na nila yung pyesa. At may mga video naman ako niyan na magpapatunay. Alam niyo mga boss, marami akong nakikitang vlogger na mekaniko, pero never akong nagko-comment ng negative. Kasi nga sabi ng Diyos, huwag kang humatol ng hindi kahatulan. Sabi nga, di ba, manahimik ka na lang kung wala kang sasabihin maganda. Kasi nga yung sasabihin mo, pwedeng gamitin yan laban din sa'yo. Kaya nga yung FB account ko, pati yung page, naku, ang daming buzzer nun. Hindi naman ako makakatwira dahil nga sa 90 seconds lang yung time ko ron. Kaya nga yung katwiran ko, dito ko lang nasasabi sa channel ko. At maraming salamat sa mga viewers ko na naiintindihan nila ako. Balik na nga ako dito sa ginagawa ko at nakita nyo, tapos ko nang saksakan niya ng grasa. Napansin nyo mga boss, nang inaalog-alog ko itong motor pan niya, nawala na yung malakas na ingay dahil nga sa nalagyan ko na yan ng grasa. Tatakpan ko pa yan, edi mas lalo pang gaganda. Ito na mga boss, gagamit ako dyan ng super glue. Matibay yan mga boss pag kumapit yan. Doon sa ilalagay ko, hindi na siya bibitaw. Kaya nga kung makikita nyo, itong pinakagilid ng umbok niya, papatakan ko yan nitong super glue. Na pag okay na, ibaba ko muna yan mga boss. Dito muna ako sa ipagtatakip ko. Na kung mapapansin nyo, yung pinakagitna niyan, pwede mo siyang lagyan ng grasa. Makakatulong yan mga boss para itong shop niya hindi siya mag-ingay at hindi siya mag-init. Actually mga boss, ito namang shop or itong motor, hindi naman yan didikit dito sa ilalagay ko na pantakip. Bali yung shop ng motor, didikit lang yan dito sa grasa. Kaya lang mga boss, pasensya muna dahil nga sa mahaba pa itong video at kailangan pa itong obserbahan kung mag-overheat pa itong sasakyan ng customer. Kaya hanggang dito lang muna. Uli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!